Hello everyone! Ang lulutuin natin ngayon ay isang Taiwanese dish, ang fried chicken rolls o kikiam. Maraming paraan para i-prepare ang dish na ito. Depende sa ingredients. Merong mga gumagamit ng dinurog na gabi. Meron din namang hindi. Iba-iba ring klase ng meat ang pwedeng gamitin. Ang ibig sabihin ng kikiam ay chicken roll, pero napakakonti lang talaga ng gumagamit ng chicken meat. Yung karamihan kasi, pork ang ginagamit para sa dish na ito. Tapos, dinadagdagan din nila ng vegetables. Ang wrapper na ito ay gawa sa tofu. At ito ang karaniwang ginagamit na pambalot para sa kikiam. Ngayon, ang meat na gagamitin natin ay pork. Nakamarinate ito sa soy sauce, wine at sugar. Para naman sa ating vegetables, pwede na nating paghalu-haluin. Meron tayo ritong shredded cabbage. At ito naman ay carrots at onions. Paghahalu-haluin na nating lahat. Ayan. Ngayon naman, lalagyan natin ng soy sauce. Gagawin na natin ito ngayon para mas madali mamaya pag kailangan na natin. Meron tayong wine. Ito naman ay sugar. Ayan, meron din tayong salt and pepper. Ngayon, lalagyan natin ng itlog. Kailangan na nating ilagay ito para ma-marinate yung ingredients. Ito pwedeng i-marinate kahit sandali lang. Pero yung meat kailangan i-marinate ng at least 6 hours ha. Mas maganda kung kalahati o isang buong araw para mas malasa. Ayan, haluin muna natin. Lalagyan natin ngayon ng gawgaw. Ito naman, harina. Yan, tama na yan. Lalagyan din natin ng konting fried garlic para mas masarap. Ayan. Haluin natin ulit. Babalutin na natin yan mamaya. Ayan, siguraduhin yung halong-halo ang lahat ng ingredients. Okay. Siyempre, kailangan ng meat. Itong nandito kasi puro vegetables pa lang. Kung gusto nyo maglagay ng gabi, pwede nyo nang ilagay ang gabi ngayon at ihalo sa meat. Dito naman, meron tayong flour na tinunaw sa tubig. Gagamitin natin ito para sa wrapper. Ngayon, hahatiin natin sa dalawa ang tofu wrapper. Ayan, hahatiin na natin. Tapos, pagdikitin ang dalawang piraso. Pagtapatin ang mga corner para magmukhang isang buo. Lalagyan natin ng flour mixture tapos pagdikitin ang dalawa. Siguraduhin yung huwag malalagyan yung area kung saan ididikit pag nagbalot na tayo. Okay, ngayon ilagay na natin itong mixture ng meat at vegetable sa gitna gaya nito. Yan yung marinated meat natin. Ilagay natin yan pahaba. Naku, sana nakikita nyong mabuti. Ilagay nyo ang filling ng pahaba sa gitna. Yan. Ngayon, ibabalot na natin. Maglagay tayo ng tinunaw na flour sa dulo, lalo na sa dalawang ends. Okay, ibalot nyo na maganda at mahigpit gaya nito ha. Huwag kalimutang lagyan ng flour sa dulo. Pwede na nating ilagay sa kawali para prituhin. Itong isang buong roll. Hinaan nyo lang ang apoy habang nagpiprito. Siguro mga 5 minutes bago maging ganito. Golden yellow ang kulay at malutong sa labas. Ibig sabihin nun, luto na yung meat natin. Ngayong luto na ang kikiam, ilalagay natin ito dito sa chopping board at hihiwain sa mas maliit na piraso. Ngayon, ilalagay na natin sa plate. Pwede nyo itong iserve ng may kasamang seafood sauce. Sausawan yon habang kinakain ng kikiam. Okay. Meron tayo ritong seafood sauce. Kung titingnan nyong mabuti, makikita nyong luto na yung pork dito sa loob. Sa ginawa nating kikiam, gumamit tayo ng 4 na ingredients. Kung gusto nyo ng mas masarap, pwede nyong lagyan ng mushrooms o kaya dagdagan nyo ng meat. Pwede rin kayong maglagay ng gabi. Siguruhin nyo lang na magandang klase. Kung puro vegetables ang gagamitin nyo, hindi magiging punong-puno ang roll. Gagamit kayo ng gabi para magmukhang puno ito. Sa dish nating ito, pwede nyong gamitin ang sariling panlasa sa pagmi-mix and match ng ingredients. Pwede rin kayong gumamit ng sauce, depende sa gusto ninyo. Kahit na ano, pwede. O sige, salamat sa panonood. See you next week!